All the birds as they're singing, the leaves all stood still. All the flowers in the fields bowed their lovely heads, while the Savior to Calvary was led. Tell me why, oh tell me why did Jesus die on Calvary? Tell me why that he suffers such agony. For God so loved the world that he gave his only Son, and that is why Jesus died for you and me. They put nails in his hands, pierced his precious side, and the pain was so great that tears filled his eyes. Yet he spoke not a word till the last breath he drew. Then he prayed, they know not what they do. Tell me why, oh tell me why did Jesus die on Calvary? Tell me why that he suffers such agony. For God so loved the world that he gave his only Son, and that is why Jesus died for you and me. Oh, tell me why, oh, tell me why did Jesus die on Calvary? Tell me why did he suffer such agony? For God so loved the world that he gave his only Son. That is why Jesus died for you and me. Amen. Thank you, Brother Emerson. Na-bless pa mo sa iyang gikanta sa Amen. Nakoy hangyo sa tong tanan, palihog ta sa pagtindog. Once again, may gabi di ay. Dalaygo ng atong Diyos. Maayo kayo siya. Gracious and merciful. Amen. Buhi patakaron tungod sa iyang kaluoy mga igala. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassions fail not. Amen? Nakoy hangyo sa atong tanan atong abrihan ng atong mga Biblia, diri ta magbasa sa Romans chapter 12. Romans chapter 12, unya, tanaw na to diri sa versikulo 11. Romans chapter 12 in verse number 11. Nagingon diri ang pulong sa Dios, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Basahon ako sa Bisaya, dili tapulan diha sa buluhaton, mainiton diha sa espiritu, nagaalagad sa Ginoo. And then mo adto pud ta sa 2 Timothy chapter 1 in verse number 6. 2 Timothy chapter 1 in verse number 6. Ang pulong sa Dios nagingon diri sa atong mga igsoon sa bersikulo 6. Wherefore I put thee in remembrance that thou stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Sa Bisaya, tungod niini ako nagpahinumdum kanimo nga imong gamiton ang gasa sa Dios, nga anaa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Magampo ta ang Diyos magpanalangin sa iyang pulong karon nga gabi. Father in heaven, we commit to you the remaining time of our service tonight. And thank you, Lord, for the message that you have prepared for us. Gamita ka ni Ginoo to stir up our hearts and to encourage us. Lord, help me samtang i-deliver nako ang imong pulong sa imong mga katawhan. Pun ako sa imong balan nga espiritu,
o tagai kog kaalam. Lord, we can do nothing apart from you. So we ask, Father, for your help tonight. Fill us with your Holy Spirit and bless us, O God. Lord God in heaven, kining tanan among ginaampo ginapasalamatan sa pangalan ni Jesucristo nga among Ginoo among manluluwas. Amen. Salamat o pwede na mo maglingkod. Madungog pa ba akong tingog? Our message this evening is staying on fire for God. Staying on fire for God, no? Pabilin nga nagakalayo para sa Ginoo. Now, before ko maghatag sa inyo mga punto, mga igsoon, maghatag ko sa inyo usa ka example, no? Para masabtan ninyo ang kining mensahe nato karon nga gabi. For example, naamo dito sa dagat. Unya, nag-campfire mo, nag-bonfire mo. Kasabot, nakahimo ba mo na dati? Dili ba mga higala, kung mag-bonfire mo mga igsoon, at first, ang kalayo, kusog siya, taas, ug init kayo. Pero madugay, kung dili nimo siya butangan og kanang mga kahoy, magkanamanam og hinay ang kalayo, and later, mapalong siya. Now, ang gusto nako masabtan ninyo tanan karong nga gabi may gala, ingon ani pod ang mahitabo sa tuang spiritual life. You know what? Kung tanawon ninyo ang mga uban nga mga Kristohanon, daghag nagsugod sa ilang Kristohanong panaw nga puno sa gugma o kainit. Apan over time, ang mga distractions, ang mga struggles og ang kaning tawag ni routine mao'y nakapatay sa ilahang kalayo diha sa ilang kinabuhi. Now, pangutan-on ta karon nga gabi igsoon. Are you keeping your fire for God alive? Imo bang gipabilin ang kalayo, no? Sa Dios diha sa imong kinabuhi. Kumusta ka karon spiritually speaking? Nagakalayo pa ba? Mainiton pa ba? Madasigon pa ba gihapon ka nga nangalagad sa Ginoo? Excited pa ba gihapon ka sa imong Christian life? Ang imuha bang kainit o kadasig? Pareha pa ba, sama ba siya katong bag-o pa ka na save? So igala importante i-examine nato ang atuang spiritual life karon. Kung kumusta ang atuang mga spiritual temperature. Init pa ba ta nga nangalagad sa Ginoo? Now, para lang sa inyo ang informasyon, unsaon nato pagkahibalo kung ang atuang kalayo kay kanang namatay na o napalong na. Well, una sa tanan may galam, usa sa mga dapat tanawon nimo no, diya sa imong kinabuhi para makaibalo ka kung ang ako ang kalayo sa kong Christian life napalong na ismo ni siya. Usa sa mga timailan kanang muhunong na ka sa paghatag og panahon sa pulong sa Dios. Okay, when you stop spending time with God, kana ilhanan na siya mga igsoon nga palong na ang imuhang kalayo para sa Ginoo. Now, Bible reading and prayer mga igsoon is very important sa ato ang kinabuhi. Tungod kay tanawa, sa ato ang nakatunan na gikan sa pulong sa Dios, ang pulong sa Dios mao ni pagkaon sa tuang kalag. Dili ta mabuhi, dili ta makasurvive, dili ta makalahutay sa tuang Christian race kung dili ta magkaon sa pulong sa Dios matag adlaw. Amen. Ang gingon sa tong Ginoong Hesukristo may gala, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. So usa sa mga timailhan nga napalong na imong kalayo is when you stop spending time with God. Nagahatag pa ba ka og panahon sa Dios? Na ang imuhang paghatag panahon sa Dios, every day pa ba gihapon or every Sunday na lang? Or every prayer meeting na lang? Usay kita manghambog tanong nga gasimba tag midweek service, gasimba tag Domingo, and then musulti ta may gala, we are healthy spiritually. Pero dili ka na ang basihanan nga healthy ka. Kaya na mga uban mga igala nga mga Kristohanon, gasimba tuod sila adlaw sa ting simba pero wala sila gabasag Bible o gaampo every day sa uban nga mga adlaw. So usa sa mga timailhan no nga ang kalayo sa Kristohanon napalong na kung ninghunong na siya paghatag panahon para sa Diyos. Ikaduha, when you start compromising. When you start compromising, unsay but pasabot nimo ana pastor? Ang but pasabot na ko na may gala, kung ang sala wala na nagbother sa imuha. Wala na ka mga igsoon na nahasol sa sala sama kaniadto. Kaniadto mga higala kung makadungog ka og worldly
song, mahasol ka, mabother ka, di ka ganahan. Sa una may ginapaningkamutan ni Mugli kay no nga dili ka makakanta og worldly song. Karon mga igsoon ba no? Kay murag confident na ka, uisi na lang ka nga maminaw og mukanta og mga worldly songs. So mao na siya usa sa mga timailhan nga unsa man napalong na imong kalayo. Sa una mga igala no, grabe ka conservative, holy kayo ka. You are modest kamo sa mga babae, you are modest. Sa una murag makonvict ka kung muaksyon ka og kanang suot og kanang short or magpantalon ka mga igala, karon murag wala na lang sa imuha. Sin doesn't bother you anymore. So mao na siya ang usa sa mga timailhan nga napalong na ang imuhang kalayo para sa Dios. Ikatulong, nawala ang imong passion sa pagsimba ug diri sa atong simbahan. Dapat kung anak sa Dios ang tao, ang iyahang kalipay, ang iyahang excitement naa dapat sa pagsimba ug naa dapat sa mga kauban niya dira sa church. Wala diya sa gawas. Amen? Tungod kay tanawa, anak siya sa Dios. Therefore, ang iyahang kalipay naa dira kauban sa mga katawan sa Dios. Naa diha sa presensya sa Dios may gala. So kung ang kalayo sa usa ka Kristiyano napalong na, then bation siya nga ang church boring na. Amen. Sa man boring naman ni, instead of exciting, boring na. So i-check na lang po dira sa imuhang kinabuhi karon. No, ikaw nga naa diri karon nagsimba. Unsa man? Excited pa ba gyapon ka? Passionate pa ba gyapon ka? Nga mukanta, mudayig sa Ginoo ug maminaw sa iyang pulong? Or ang kaning pagsimba may gala is boring na sa imuha? Mao na nga nay uban nga mga Kristiyanon sayo na lang sila maghimo og mga alibay. Bisan ang ilang mga alibay, mga taphaw lang. Dili dapat mga igsoon nga himuon nga excuse, pero gahimo sila og excuse time and time again because nawala na ang ilang passion sa pagsimba diha sa Dios. And then ang ikaupat may gala nga timailhan nga imong kalayo na palong na is you care more about what others think than what God thinks. Mas nagpakabana ka kung unsay ginahuna-huna sa uban nga mga tao kaysa unsay gihuna-huna sa Dios bahin sa imo. Mao na karon mga igala, mao na nga nay mga uban nga mag-hesitate sila nga mag-share sa ilang faith nila. Ngano man, ma-conscious sila, maulaw sila, ay unsay ikasulti sa akong mga kauban sa trabaho, ay unsay huna-hunaon sa akong teacher o sa akong mga classmates sa school kung ako ang buhaton ni, kung mutindog ko sa ako ang faith nako, kung mubarog ko sa akong standard nako. So mas concerned ka ba sa unsay gihuna-huna sa mga tao kaysa unsay gihuna-huna sa Dios para sa imuha? Higala paminaw, importante nga sa atuang kinabuhi dili ta men pleaser. Sa atong kinabuhi as Christian dapat God pleaser ta. Bahala na nga dili malipay ang mga tao sa tuwa. Bahala na mga igala nga dili ta daygon sa mata, wala taga after ana, because all glory must be given to the Lord. It must be rendered to Him. Amen? Kaysa atong kinabuhi wala tay laing ginapataas, wala tay laing ginadayig, wala tay laing ginahimaya mga igala kundili ang Dios. Amen? Wala nga dili ta magduha-duha. Kamo kung nakadaya sa imong trabaho, ayaw pagdaduha ug ayaw kaulaw nga magkinabuhi ka nga lahi sa uban nga mga tao. Amen? Dili ikaulaw ang imuhang pagtuo kang Kristo. Nganong ikaulaw man nato si Kristo? Mao man ay nagluwas sa tong kalag. Ang mga tao nga imong gikaulaw mga igsoon, wa man ay natabang sa imong kalag. Amen? So ang nagluwas sa tuang kalag, mao'y tindugan nato ug barugan nato. Ayaw mo kaulaw nga mo share sa inyong faith. Now, ang akong pangutana karon sa imo, na-notice ba nimo ning usa sa mga ingon-ani nga mga senyales sa imong kinabuhi? I-check daw mga gana. Now, you are listening tonight. Okay, mo amen ta. Yes, Pastor, amen. Agree ko, Pastor. Yes, tinuod na yung magiwali, Pastor. Pero tanaw may gala, i-check na lang, diha sa imong kinabuhi, kung naabaning mga ingon-ani nga mga simptomas. Kaya kung naaning mga ingon-ani nga mga simptomas sa imong kinabuhi, you are not in healthy condition.
Sa imong spiritual life. Kinahanglan ka og medication. Amen? So, ikaduha nga itong paghahisgutan kadong nga gabi is this, how to stay on fire for God. Paano ta magpabilin nga mainiton para sa Dios? Because gikan diri sa atong gabasa, nagingon si Pablo diha kay Timothy, stir up the gift that is in thee. Usa man ang stir up? Kutawon nimo. Dili ba mga higala, kung magtimpla ka og kanang juice, di ba no? Okay, kung biyahan mo ang juice for pila ka minutes or hours siguro may gala, kung sa may tabo, ang content atong juice may gala, malaglag sila dito sa ubos. Mulasaw ang tubig. O kung inumon nimo siya, walay lami. So, unsay buhaton nimo para mulasa siya balik. Para mulami balik ang juice. Imuhang kutawon balik. Amen? So, ingon ana pod mga higala, sa atong kinabuhi, kung dili nato mga igsoon, i-stir up ang atoang faith, diha sa Ginoo mga igsoon, mawala ang atoang lasa sa atoang Christian life. If you don't stir it, musettle lang ka. Mo na uban nga mga Kristiyan, kay wala nila gi-stir up, wala nila gikutaw, wala nila gi-exercise ang ilang faith. Kung sa'y nahitabo karon sa ilang kinabuhi mga igsoon, wala sila nag-grow. Ang uban nila naluya. Ang uban nila mga igsoon ba no, kay wala na gyud, namatay spiritually. Kaya nga naman, wala nila gibuhat ilang part. You know what mga igsoon, ang kabahin sa Dios, mo build siya sa atong kinabuhi, but we have to do our part. Natay kabahin pod. You know, dili gusto sa Dios may gala nga magstambay lang ta, magulat lang ta nga ang Dios tanan ang mulihok para sa atoa. God has given us a responsibility. God has given us instructions nga dapat sundon mga ila in order for us nga moon sa man magpabilin ang atuang kadasig, ang atuang kainit, ang atuang kalayo sa atuang Christian life. Amen ba? So there are ways to steer the fire. Una sa tanan, if you will nimo ang kalayo. No? If you will nimo ang kalayo uban sa pulong sa Dios. Amen. Pareha gud gyapon anang kwan mga igsoon, anang sakyanan ba nga wala gitubilan. Unsay mahitabo? Dili ka maka-expect nga ang sakyanan mudagan siya nga walay gas. Tama ba? So why expect your faith to stay strong without God's word? Ang pulong sa Dios iabri ni mga Biblia nag-ingon diri sa ato in Jeremiah chapter 20 in verse number 9. Basahon nato ang pulong sa Dios. Sa Jeremiah, kapitulo 20, versikulo 9. Naingon na ang gingon sa pulong sa Dios mga igsoon. The Bible says, "Then I said, I will not make mention of him, nor speak any more in his name. But his word was in my heart as a burning fire, shut up in my bones. And I was weary with forbearing, and I could not stay." Ang giingon ni Jeremiah maygala, apan ang iyang pulong diha sa akong kasing-kasing, ingon sa nagasiga nga kalayo nga nasirad-an sa akong mga bukog. Amen. You see, maygala, the word of God in the Bible is likened to a fire. So kung ikaw sige ka magbasag Bible, kung sige mo i-meditate ang pulong sa Diyos, kung sige ka magtuon sa pulong sa Diyos, kung sige ka maminaw sa pulong sa Diyos, kung sige ka maminaw sa mga wali, kung sige ka maminaw may sa mga gipang tudlo sa magikan sa pulong sa Diyos, that will keep the fire in your life burning. Dili mapalong. Dasi kanunay. Bisan na yung mga problema, bisan na yung mga pagsulay, bisan na yung mga tentasyon, dili ka mag-stumble. Kaya nga naman may gala, nagpatigbabaw ang kalayo diya sa imong kinabuhi. Amen? What happened dito sa Los Angeles, may sa diyang natong storm fire mga igala? Bisan ang tubig, wala nakapalong sa kalayo. Kay dako na kayo ang kalayo, amen? Pag dako na kayo ang kalayo, pag kusog na kayong kalayo, di na mapugnan. Pag ikaw init kay ka para sa Ginoo, di ka mapugnan, oy. Bisan ang yawa may gala, di makatumba sa imuha. Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos ba, nakakanunay, diya sa imuhang kinabuhi. Amen? Ikaduha, another way to steer the fire in your life is this. Pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong. Now, how often do you pray? How serious do you pray? Pastor, I'm praying. Okay, but how serious mga igala? Nga nag-ampo ka. Seryoso ba yung nag-ampo ka?
Because praying is not just praying. Praying is not just may gala, ay nagampo na ko. You know what, na mga uban may gala, nagampo sila pero walay kinabuhi ang ilang pag-ampo that even God Himself wala natandog sa ilahang mga gipang istorya. You know, when we pray, kinahanglan may gala, mag-ampo ta nga kung asa ang Diyos mismo matandog sa itong pag-ampo. Amen. Mulihok ang Ginoo sa atong mga pag-ampo, mga higala. You know what? Ang kalayo mga igsoon, kinahanglan na og oxygen. Amen? You know, prayer is like oxygen sa imong spiritual life. Kung walay oxygen, mga igsoon, mamatay siya. Amen? So, every day, mag-istorya ka sa Diyos. Ayaw lang pag-istorya sa Diyos kung nakakay tuyo. Diba, mag-ampo lang kayo, naituyo, nagipangayo. Kunya kung nanang ilang gipangayo, nanang gitubag na sa ilang pag-ampo, di na mag-ampo. You know what? Ang pag-ampo, dili lang na disenyo para mangayo ta sa Ginoo. Ang pag-ampo may gala is a means of fellowship. Pakig-istorya na, pakig-uban na siya sa Ginoo. You know, kung gusto ka masuod sa Diyos, kinahanglan i-develop nimo ang imong prayer life. Amen? Make prayer a habit sa imuhang kinabuhi. So, i-build ang imong prayer life. Ayaw lang pag-ampo during prayer time, but prayer life. Make it a part in your life. Amen? Talk to God daily. Not just during emergencies. Amen? Nag-emergency, na nahitabo, na mga kakulian, na financial need, na financial crisis, na mga ingunahan na mga ikat. Di pa ta magampo. Na batasan ng mga Kristohanon kay pag ihatag na ang ilahang gipangayo, wa na, muundang na pod. Niya, kung naanapi problema may, diha na pod. Mahinumdum mo Ginoo, diha na pod muluhod, diha na pod magpaubos, diha na pod mag-istorya sa Ginoo. Unta diling una ng batasan sa usa ka Kristohanon. Niya, matingala pa ngano man nga wala nagidungog sa Ginoo pag-ampo, alangan mo ampo lang makang nakaytuyo. Para na ugyapon na disimbahan ko, musimba lang kay naituyo. Amen. Musimba lang kay naituyo, naipangayoon. Unya, kung humana nga, madawat ng gipangayo, wala, di na mapakita simbahan. Dapat diling una ng mga Kristohanon. And then, ikatulong may gala, ang pamahagi bitaw para magpabilin ang kalayo din sa imong kinabuhi is this. Una, fuel your fire with God's Word. Ikadwa, pray without ceasing. Ayogin mo hunan sa pagampo. Ayogin mo hunan sa pagampo. Kanunay magampo. Kanunay magampo. Kanunay may gala makig-istorya sa Ginoo. Kanunay makig-fellowship sa Ginoo. And then ikatulo, surround yourself with other fire starters. Palibuti ang imong kaugalingon sa uban nga mga nagakalayupod para sa Ginoo. Amen. Now, what happened mga igsoon? Panita ko na gabagang nga mga uling diyan. May mga uling ba? Moadto ka dito sa ano? Moadto ka sa Mang Inasal, di ba na kasi abo lang kung ginasugba ba na nila? Or ibutan nato dira sa ano? Nay gasugba og manok, di ba no? Ngano man may gala, mas init ang kanang kalayo. Mas init siya no ang kanang uling. Tuo kay daghag mga uling gitapok diha. Now what happened may gala? Kung naay mga uling nga imuhang i-separate sa mga uban nga uling nga gabaga. Taod-taod ang katong uling nga imong gikuha gi-separate sa katong mga gikan sa mga uling nga nagtapok nga nagbaga. Later mga higala, pila ka minutes, mubugnaw to siya. Magkanamanam og kawalang yang kabagay, amen? O kung dili nimo siya ibalik dito sa mga nagbaga nga mga uling, mapalong gito siya. So, kung imo ang ibalik ka po itong mga uling nga, murang ni action nagkapalog, ibalik nimo dito sa mga nagbaga, unsa na po mahitabo? Unsa na po siya? Mubaga na po siya balik. Amen? So, ingon ana ta mga higala, kung ato ang ipabilin ang atong kaugalingon uban sa mga katawan sa Dios, magpabilin ang ato ang kainit diha sa Ginoo. Pero once mo isolate ka, once nga mo separate ka, once nga paliw ko ba Emerson? Once nga mulahi ka mga higala sa uban nga mga Kristiyanon, ang mahitabo diha sa imo ang kinabuhi, mabugnaw ka. Mo ba nga uban nga mga Kristiyanon nga wala na? Amen? Nga naman, ilahang di-isolate ang ilang kaugalingon. Nagpalayo sila sa Diyos. Nagpalayo sila sa mga katawan sa Diyos. You cannot afford to do that.
Nga naman, kung buhaton nimo na may higala, mabugnaw ka. Nga matingala pa ka may higala, nga naman, nga hawang ako ang kinabuhi. Nga naman nga, di ko, ano ako kasabot? Nga naman, di man ko malipayo doon. It is because, imo ang gi-separate nimo, gipalayo nimo imong kaugalingon sa ubang nga mga katawan sa Dios. Marang yun sa Bible may kala, not forsaking the assembling of ourselves together. Dili nato isalikway ang ato ang panagtigom. You know, if you keep on missing church, if you keep on missing gathering mga higala, paminaw mo, madugay, mabugnaw ka. Uyam, ang timay lang, mabugnaw ka, di na, wala kay gana magsimba. Laay. Sige na kalayon, laay, manoy. Tungod na mga higala, kay ikaw, wa ka gaapil dito sa mga tapok sa mga Kristohanon. Amen? Now, tanaw ko din sa mga Biblia. Ako ipakita din sa mga nga pulong sa Hebrews chapter 10 in verse number 24. Hebrews chapter 10 in verse number 24. Hebrews chapter number 10 in verse number 24. Now, na importante nga pulong din. Na gusto na ako makita ninyo. Now, gingon din may igala sa Hebrews chapter 10 verse number 24. Nana mo diha? The Bible says, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. Now, kanang word provoke, pito mano, is the same word, unsa man ang provoke din may gala. Sa Bisaya pa, in verse number 24, sa paghagit. Amen. Kasi kanang word provoke, ginagamit na siya in a negative way. Pero gikan din mga higala ba, no? In a positive way ni siya. Amen. Hagiton kuno nimo ang imong kaugalingon diha sa gugma o sa mga maayong buhat. Unya bersikulo 25, nga wala nagabiya sa pagtigom pagtingob sa atong kaugalingon. Amen. Dili nato biyaan, dili nato isalikway. Ang unsa man ang atuang panagtigom, kay importante mga higala ang atuang panagtigom sa mga katawan sa Dios. Usa ni siya kapamaagi aron magpabilin ta nga mainiton sa atuang pagtuo o sa atuang pag-alagad sa Dios. The moment you stop mga higala gathering with other believers, that's the time mga higala mabugnaw ka, maluya ka. Nga dili na ikatingala. Ano ba matingala pa sila? Unya ilang pasang ila may galang simbahan ang may problema. Ano ba ang i-blame nila ang ubang mga membro dahil sa ilang simbahan? Awa ka na kung nagsimba kay di managad ang mga ubang nga membro. ikaw na una managad. Amen? Dili ko diya kay si pastor. Ay, kayos pastor. Ano pa sa naman yung pastor? The problem is not the other people. The problem is you. Ikaw ang problema. Ikaw, gyud kanuna yung problema. Dili ang uban. Don't put the blame to the other people. Amen? Ikaw mo join ka. If you want to keep the fire burning in your life, importante, dili ka mubiya sa panagtigom. Kasagaran sa mga wala nagabiya sa tigom may gala, no? Mao mga Kristiyano nga na maayong spirito. Pero sa panahon nga magsugod ka og skip og church, skip kag fellowship, dili ka mo appeal, magpalailahi ka, para kang others, gina-isolate ni mo imong kaugalingon mga higala. Sultihan ta mo mga higala, that's the time mga higala ba no? Nga ang imong espiritu mausab. Oh. And then mahimo na kang critical. Bisan sa makita nimo, bisan way mali, himuan gini mo mali. Bisang tama ang giwali sa pastor, himuan gini mo mali ang wali sa pastor. Amen? Bisag wa ka giunsa sa mga membro, hala. Bisag unsa na isulti. Para naalay ka, unsa na? Naalay ka rason nganong di na siya magsimba. Amen? Amin ka naman yan ang mga kamigala, no? Mao ginakasagaran ang timailan sa mga Kristiyano wa nga patay na spiritually. Maghimo na lag mga alibay. Maghimo na lag mga mangita na lag butas. Mangita na lag bali sa mga uban. Nga ang tinuod nga nay problema dili ang uban kundi sila. Amen. So sa imong kinabuhi, choose friends who challenge you spiritually. Not ones who put out your fire.
Amen. Na mga ubay, ilang gidikit ang ilang kaugalingon dito sa mga dili magtotoo. Mas dikit sila, mas exposed sila sa mga unbelievers. What happened mga igsoon? Napalong ang ilang kalayo. Kaya di man jud ka mahimong tarong at ubangan sa Dios ug di gyud na mahimong tarong ang imong Christian life kung ikaw kung sige nimo ginadikit ang imuhang kaugalingon sa mga unbelievers. Pastor, kauban man ako sa trabaho, that's normal. Pero lahi pud nang maglahi ka sa ilahang mga binuhatan. Trabaho lang. Pero that doesn't give you the license, may galang kung unsa ilang practice, buhaton po nimo. Be different in your work. Be different at your school. Be different kung asa kagapuyo. Bahala ng imong mga silingan. Nga kinabuhi sila may gala, sama sa kalibutan. Kay basin mga iyag yun na sila sa kalibutan. Pero ikaw di man kaya sa kalibutan. Iya man ka sa Diyos. Membro man ka sa pamilya sa Diyos. Anak man ka sa Ginoo. So God expects you to be a light to them. Amen? So choose friends who challenge you spiritually. Kana ba nang mo-push sa imo ba nga magpadaol sa Ginoo, brad padayon sa pag-alagad sa Dios. Brad ayo hunong sa pagsimba, padayon na lang. Ayaw na kaning kuan na tagday mo mga pagsulay normal na sa atong Christian life. Amen? Mga yung naan nga mga klase ba nga mga tao ba? Ay po na mga backslider. Mga backslider di man natarong nga tubangan sa Dios. Dito kay Kristo na bisag kinsa na po Kristo na imong dulan, imong dikitan. Choose your friend wisely. Pastor, ning dikit ko pastor sa Kristohanon. O sa siyang klase ng Kristohanon? Is that Christian right with God? Is that Christian close to God? Or is that Christian may gala, a rebellious and a backslider? Di po ka pwede mo dikitan na siya. Wa man ay maayong mag-advise sa imuha. Nasabtan ninyo? Gusto ka mo mga young people? Ha? Di mga teenager, mga teenager, bisag kinsa lang mga duulan po, di ba? Mo na mga uban nga mga young people gipang lamoy ni Satanas. Nga naman, bisag kinsa may dikitan, wa man gabantay, wa amping. Amen? And ang kanipod may gala, ways to steer the fire in your life. Number 1, fuel your fire with God's word. Ika-2, pray without ceasing. Ika-3, surround yourself with other fire starters. And then ika-4, live a life of worship. Pag kinabuhi, usama ni pagbisaya ni, live a life of worship. Pag kinabuhi, mga igala nga devoted ka sa pagsimba. You know what? Ang kaning lampara nga naka-plug in diya sa power source mga igsoon, kanunay gina siya magsiga. But once i-unplug nimo ang kanang suga mga igalaw, kanang lampara, it stops shining. Muhunong siya, muundang siya sa pagsiga. Well, worship keeps you plugged into God's power. Usa ka butang nga dapat masabtan nato sa pagsimba mga igalaw. Ang pagsimba dili lang ni siya about music. Dili lang siya yung kanta-kanta lang. But worship is about how you live. Amen? Mo na may gala, kung maghisgot ang pagsimba, dapat ang atuang pagsimba sa Diyos is not just on Sunday and Thursday night. It should be daily. Kaysa atong kinabuhi, ang atong ginadayig, ang atong ginapahimutan, ang atong ginapataas, ginatagagimaya ang Diyos man. And the Bible says in Romans chapter 12 verse number 1 that our bodies, di ba? We must present our bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. So dapat maigala, ang pagsimba nato sa Diyos should be every day. Na po yung mga uban ba nga mga Kristohanon ba nga mga siguro matawag to pilosopo or kanang gamay ka ng pagsabot. So mga na po sila, pwede na ko pa so dili ko magsimbag Domingo sa balay na lang ko magsimba kay dapat mo ang pagsimba everyday. Di magsimba po ka. Kung naitapok, apel ka dito. Na may private worship, na may private personal worship, na apoy public worship, public corporate worship. Amen? Naiwaman, dito na lang ko, simbalay na lang ko. O simbalay na siya. Di siya mo apel sa gathering mga igala. Di ka supak, yapon ka sa mando sa Diyos.
kay not forsaking gud ang gingon sa pulong sa Dios. Amen? Amen. So ang but pasabot ng simbaho nato ang Dios, ang but pasabot matag adlaw magkinabuhi ta nga pahimut-o nato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi ug sa ato ang pagkinabuhi. Mao na siya may live a life of worship. And then, serve God with passion. Pwede abrihin yung mga Biblia, dali lang sa Colossians chapter 3, in verse 23 and 24. Colossians chapter 3, in verse 23 and 24. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa ato, sa Colossians chapter 3, in verse 23 and 24. The Bible says, "And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto man, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ." O bisan unsa ang inyong buhaton kuno, buhata kini nga kinasingkasing. Ingon nga ngadto sa Ginoo ug dili ngadto sa mga tao. Nga nasayod nga gikan sa Ginoo kamo makadawat sa ganti sa panulundon kay kamo nagalagad sa Ginoo nga Kristo. Amen ba? You know what, kaning ginabuhat nato nga serbisyo dito sa balay nila Ma'am Arlene, that is a means of service. Amen? Bisan wala tod kay ginataga dito may gala, pero we are, you know, ang atong ginabuhat dito may gala is para sa himaya sa Diyos. Because we are called to serve. So bisag unsa ang atong buhaton may gala, buhaton nato na nga kinasing-kasing dili para sa mga tao kundi para sa Dios. Kaniadtong mga pledge nato, kaniadtong mga ginabuhat may gala dili sa atong simbahan, kanatanan is a means of service. Gibuhat nato na siya para sa Ginoo, para sa himaya sa Dios. Amen? So, get involved in church. Amen? Kani po na ako ang gina-challenge, gina-encourage sa mga uban, sa mga bago nga mga kaigsunan nato dito sa atong simbahan, get involved, pangitag pamaagi kung asa ka magamit sa Ginoo. Higala paminaw, wala makagiluwas sa Ginoo may gala nga wala kay gamit. Galamiton man ang tanan diri sa Ginoo. Isis wala nato gitanaw ba kung asa ta pwede magamit sa Ginoo. Amen? Na isa may gala nagsurya sa ako, ganin ang hapon ba no, nagsulti siya sa ako ingon ani. Pastor, di ko makakanta pastor kay wadyo ko tingog. Kana magtindog pud sa tubang pastor, dili po ko pastor kay ambot ngon ani ko pastor, pero pinaagi sa amuang kita, sa amuang trabaho, sa amo negosyo pastor, makasuporta mi sa simbahan o makasuporta mi sa buluhaton niya. Amen. So, igala kung asa ka gibutang sa Ginoo di sa iyang lawas, kay dili man pud tanan gibutang sa Ginoo nga diha sa kamot. Dili tanan tiil, dili tanan mata, dili tanan dalunggan. Amen? Pero kung asa ka mga igsoon gihaom sa Ginoo, didto ka magpagamit ug didto ka dapat nga kanang magmainiton sa imong pagalagad sa Dios. Kay diha ka epektibo. Amen? Amen. So ang akong pangutana sa inyo mga gala, which of these areas do you need to focus on? Asa may gala, gikan sa akong mga gipang-mention sa iya, asa man dili may gala ang kanang kinahanglan nimo tutukan. Ang kinahanglan nimo i-work out. Kay basin may igsoon sa uban nga mga gipang-share na karon, okay ka. Pero basin na isa, na duha, gikan diri sa akong gi-share sa inyo nga kinahanglan nimo lihokon. Kay kung dili mga igsoon, ay anam-anam gyud mga gala, mapalong gyud na. Amen? You know what? Ang kanang sakit, dili mangguni mo na siya ingon nga pasagdahan lang. Kinahanglan tambalan gyud na. So yung mga tao ba na musulti sila ba? Okay rin, maayo ra ni. Pasagdahan lang. Unya may gala, na-notice sila mga igso, wa man ayo. Unya sa diha mga gala nga murag sakit naman gyud kaayo. Then iato sila sa doktor, nagpa-check up sila and then na-find out nila may gala ang result sa ilang lab test nila, na day kay ilang sakit. So dili na maagapan. Di na matambalan. Kaya nga naman may gala, naghulat siya for pila ka days and months, bago niya nabati, murag lain na magiging akong paminaw. Diya pa sila pa-check up. Samtang gamay pa ang problema, kinahanglan mo na i-fix. Amen? So kung asa diri sa akong mga gipang-mention, ang wala kay nimo gibuhat, kinahanglan nimo na, desisyonan karon nga gabi and commit your life nga mag-faithful ka ana nga area. Amen ba? Amen ba? Kay murang ang uban bitaw nato ba no nangalagad sa Ginoo gasimba ta murag wa gyud tay kadasig ba. Nya mo tanaw ko si murag matakdan pud ko. Maluya pod. Mo sa di ko mo tanaw kay diri na ako mo tanaw sa kanang happy, dasig.
Takog tingog, kantay man. Amen. Kinahanglan mga igsoon mano nga at imano nimo ang imong spiritual life nimo. Because you are an influence to somebody. And kung na mga tao magsigtanaw sa mga matakdan sila sa imong espiritu. So importante nga kanunay gapabilin nga init ang atuang kinabuhi. Ang katapusan nato nga hisgutan karon migala unsay impact ani kung magpabilin ka nga init para sa Ginoo. You know what? Ang Dios naghatag siya katungod nato. In fact, si Kristo nag-ingon, but ye shall receive power. You know what? The power of God is available para sa mga katawan sa Diyos. Dali ba mga Kristo, wala nila gigamit ang gahom sa Diyos. Imbis nga powerful, powerless. Imbis nga strong, weak. Kung sa maning abi ako mga Kristohanon, mga kuya ni, mga isog ni, mga talawan na mahinoon. Amen? Abi na ako. Uy, mo man hinoy kuan. Luya na mahinoon. Higala dapat dili. Pag anak ka sa Dios, ikaw dapat maigsuon ang outstanding when it comes to performance. Dili ikaw ang luya. Amen? Kay gitagaan ta og power sa Ginoo. Imagine may gala na ka din no, sa ngit-ngit nga langog. Unya nagdala ka og kanang torch. Diba no kanang suga nga torch ba no? Kahoy ba niya na ay kalayo na ba no? Kaya ba ba ko may galam nga sa imuhang pagdala og torch diya sa ngit-ngit nga langog, dili lang kay ikaw ang makakita sa dalan nga imong gilakwan, pero nakatabang pug ka sa uban nga mga tao nga kauban nimo. Kano man gihayagan pud nimo sila og nahayagan ang inyong dalan tungod sa kalayo. Amen. So dili lang ikaw ang nahayagan. Dili lang ikaw ang natabangan sa kalayo, kundi hasta tong mga ning-uban sa imuha, hasta tong naa sa imong palibot, kamong tanan nakakita sa iyong dalan tungod sa kalayo nga imong gipataas. Igala sultihan ta mo. Unsay mahitabo pod kung magpabilin ka nga mainiton. Amen. Ang katong mga uban madani pod nimo sila diha sa Ginoo. Matakdan nimo sila sa imuhang espiritu. Madala nimo sila. Katong mga nangaluya, madasig ito. Katong mga backslider may gala, katong mga backslider ma-revive to. Katong mga na-discourage, ma-encourage to. Pero naman, nakita nila ang imong espiritu, lahi ka. Amen? Kung ikaw magpabilin nga mainiton may gala, you will be bold in your faith. Painay gamay? Isog ka sa imong pagtuo, barug ka sa tama. The moment nga ikaw magtalaw na, naiba nga mga Kristiyano, magtalaw na, mahadlok na sa mga tao. Muna, mo compromise sila. Muna, naiban, dili sila musaba sa ilahang faith nila. Kaya nga naman, mahadlok sila nga malain ang mga tao sa ilahang. Mahadlok sila nga malain ang ilang mga paryente sa ilaha. Mahadlok sila nga basin masuko ang ilang mga barkada ug biyaan sila sa ilang mga barkada. Mahadlok sila may gala nga basin, di na sila tagaan og kwarta o di na sila suportahan kung sila musaba sila silang pagtuo kang Kristo. Mao na mga higala mo compromise sila. Mao na nga muhilom sila. Mao na nga ilang itago ang ilang identity ug dili sila masaba silang tinuod nga pagtuo. Amen. Kaya nahadlok sila. Pero pag ikaw may gala, nagakalayo ka, it doesn't matter kung malain ang mga tao sa ima, masuko ang mga tao sa ima, o biyaan ka, o ikaw mga igsoon, i-criticize ka, o i-persecute ka may gala, bahala na mga igsoon. Mubarug ka sa imong pagtuo. Barugan nimo ang tama, barugan nimo ang pulong sa Dios. You will be bold in your faith. Amen? When your heart burns for God, you're not ashamed of the gospel. Hindi mo ikaulaw. Sangyaw. Share. Ang may balita, ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Because you understand it is the power of God unto salvation. Amen? Ikaduha, you will inspire others to follow Christ. Makadasig ka sa uban sa pagsunod ni Kristo. Higala, sa imuhang kinabuhi karon ba, naabay mga tao nga nadala nimo diya sa Ginoo. You see, pag ikaw mga higala, init ka, nagakalayo ka nga Kristohanon, people are drawn to you. Because people will be drawn to a passionate and on fire believer. Amen ba?
Bisan di na kamusturya sa ilaha, ang imuhang action maunay mensahe para sa ilaha. Sila mismo makasturya sila bahin sa imuha. Lahi gini siya. Pareha kang Caleb, ano? He had a different spirit. Pareha kay Daniel, ano? An excellent spirit was in him. Amen? Yun, ang imong kinabuhi ang gaistorya sa ila, dili ang imong pulong. Your action speaks louder than your words. And then you will experience God's power in your life. Ang balang espiritu nagalihok siya pinaagi sa mga tao nga hingpit nga mitugyan sa ilang kaugalingon ngadto kaniya. Higala, ang balang espiritu mag-move siya sa mga tao who are fully surrendered to Him. Pwede mo utana, are you fully surrendered to the Holy Spirit? Imuha bang gihimo ang balang espiritu nga Ginoo sa imong kinabuhi? Siya ba ang director? Siya ba ang nagdala sa imuhang mga buhat karon? Igsoon, kinahanglan nimo i-welcome ang Holy Spirit. Ano man, the moment we got saved, we are sealed by the Holy Spirit, pero ang pangutana, gi-welcome ba nato siya diri sa atong kasing-kasing? Gipalingkod ba nato siya sa atong kasing-kasing? Giingnan ba nato ang Holy Spirit? Holy Spirit, ikaw ang maglingkod sa driver's seat ug ikaw na lang ang mag-control sa steering wheel. Ako, pasahero lang ko nimo. Tapad lang ko sa imuha, pero ikaw ang magdala sa akong kinabuhi. You know, ngano kabalo ba ngano na maubang nga mga Kristiyan napalong ang ilang kalayo tungod kay sila ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Sila ang gadala sa ilahang kinabuhi, dili ang balang espiritu. Amen. Pasahero lang ang Holy Spirit. Pero dili siya mao ang driver. Higala, is your fire strong enough to impact those around you? Ang imo bang kalayo mga higala, kanang kusog ba kaayo jud siya nga nakaapekto siya sa uban nga mga tao. Don't let your fire die. Don't let your fire die. Ayaw tuguti, mapalong ang imong kalayo. Before na mag-close, you know, dito sa States, Maygala, pag winter season, diya sulod sa ilang balay, na sila gitawag fireplace. Di ba no? Magdaob sila o kalayo to keep them warm. Padi sila tugnawon. Nasa panahon mga igsoon nga murag muhinay na ang kalayo sa ilang buhaton. Butangan na po nila og kalayo para mainitan na po sila. Sa panahon nga dili na nila butangan og kanang mga kahoy ang katong fireplace may gala, that's the time tugnawon sila. Amen. Ang balay mamugnaw ug sila tugnawon. Pero kung butangan nila kalayo, makatabang tong kalayo para mainitan ilang lawas. Amen? So tiyan ta mo mga igsoon. If you don't keep adding fuel to your fire, you will grow cold in your faith also. Amen? Mao na may gala, pag naay mga hagit sa kinabuhi, ala, butang ina po og kahoy. Pag naay problema, ayaw hunong sa pagampo, ayaw hunong sa pagbasag Bible, ayaw hunong sa pagsimba. Butang ikahoy. Ayaw padala, ayaw paminaw, ayaw tagda. Pasagdila ng mga problema. Nalang na sila. Samukon lang ka na siya, pero di ka mamatay na igsoon. Mamatay lang ka according to the will of God. Amen ba? Pasagdi lang na. Normal lang ng problema. Normal lang ng mga kasamok sa kinabuhi sa yuta, mga igsoon. Importante, butangan ni mog kahoy aron dili mapalong ang imuang kalayo. So ang question ako, before ta ninyo mag-ampo karon, am I feeding my fire or ako ang gitugtan nga kini mamatay o mapalong? Gipakaon ba nako ang akong kalayo o gipasagda nako nga kini mamatay? Or what distractions are cooling my fire? Unsa mga distraction ang nagpabugnaw sa akong kalayo? Unsa nga mga lakang ang akong mahimo karon aron mapukaw ang akong kalayo? Unsa mga steps ba ang imong buhaton karon aron nga mo siga balik ang kalayong diha sa imong kinabuhi? Igsoon, kung ang imong kalayo mihuyang anhi sa altar ug hangyuwa ang Dios nga pasigahon niya kini pag-usab. Ang Dios lang may makapagsiga sa imong kalayo pag-usab. Amen? Kung naluya ka karon,
Higala ang Dios lang ang maka-revive sa imuha. Kung discourage ka, ang Dios lang pud ang maka-encourage sa imuha. Pero dapat human nga ikaw muanhi sa altar o muduol sa Ginoo, kinahanglan sundon nimo ang mga instruction nga gihatag sa Dios sa imo aron dili mapalong ang kalayo sa imong kinabuhi. Amen ba? You see, the Holy Spirit is ready to set your heart ablaze again. Tugutan ba nimo nga ang balang espiritu mo pasiga balik sa imong kalayo? Sige, buhaton nato na karong nga gabi. Amen? Duko nato itong mga ulo, ipiyo nato itong mga mata. Let's bow our heads and let's close our eyes. Magampo ta. Base ng uban nato diri. Wa na'y kalayo, pero gabaga pa. Pero wa na'y kalayo. Musay buhaton nimo mga igala. Imuhang butangan og kahoy. Imuhang paypayan balik ang katong gabaga. Aron matakdan tong kahoy nga imong gibutang diha sa nagbaga nga uling og aron musiga balik ang kalayo diha sa imong kinabuhi. Ang uban nato base na palong na gyud. Well, ayaw kabalaka naay Ginoo. Siya ang musindi balik sa imong kalayo. Tabangan ka sa Dios karon nga gabi. Father in heaven, salamat sa imong pulong Ginoo. Salamat sa mga encouragement, sa mga challenges nga magihatag sa amo karong nga gabi. Salamat Lord for giving us the opportunity to examine our spiritual life. Kung kumusta na mi Ginoo, kumusta na ang mga spiritual temperature namo. Lord God, I pray that if there's anyone tonight that is cold already or basin, lukewarm na siya, diya sa iyahang pagtuo, tabangi siya Ginoo. Base na mga Kristiyano diri Ginoo, gabaga pa pero wa na'y kalayo. Lord, I pray sindi hibalik ang ilang kinabuhi. Pasigaha balik ang kalayo. O ang uban diri Lord napalong na gyud kay ilahang gi-separate, gi-isolate nila ang ilang kaugalingon gikan sa uban nga mga nagbaga nga uling o nagbaga nga mga Kristohanon o nagkalayo nga mga Kristohanon. Lord, tabangi siya Ginoo. Nga siya Lord mismo maghimog decision nga mubalik siya Ginoo dito sa iyahang mga kauban, mga kaigsuonan ug siya Ginoo magmainiton balik sa iyahang pag-alagad sa imo. Lord, whatever the need this evening, please Lord, tagbua ang mga spiritual needs sa imong mga katawhan. Kaniyamahan akong pag-ampo sa pangalan ni Kristo nga akong Ginoo nga akong manluluwas. Pabilin lang ta sa pagduko sa itong mga ulo, piyo na itong mga mata. Pwede ta manindog mga igsoon, mga higala, manindog ta. Nga pabilin lang tanong sa pagduko sa karong nga gabi, let's take this moment to examine our spiritual life. Basin ba no? Basin. Abi lang nimo okay ka lang. But actually, you're not okay spiritually. Examine na lang ba? Examine na lang. Examine your life. Susihan na lang. Kaya ang pulong sa Diyos, nagingon biya may gala, examine yourselves whether ye be in the faith. Examine na lang kung healthy ba ba imong pagtuo. Examine na lang may gala, basin, nabugnaw na imong pagtuo. Examine na lang imong spiritual temperature, unsa ka kainit sa Ginoo karon. Or basin, nagkanam-anam na ka o kabugnaw. Ang uban nato wa nay kalayo, pero gabaga pa, wa pa namatay, napay baga. Ayaw tugti mamatay na igsoon. Butangi nagkahoy para musiga balik. Mao nay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi. Karon kung naa kay panginahanglan diya sa imong spiritual life, doon sa Ginoo, ang Dios ang makatabang nimo. You know what, kadong gagabi ayaw mo pangayog bisag unsang ayaw mo pangayog kwarta, ayaw mo pangayog material nga butang, ayaw mo pangayog sa unsay kinahanglan sa iyong unod. Ang inyong pangayon karon ang gikinahanglan sa inyong spiritual life. Kay kung healthy ang inyong spiritual life, healthy ang imong physical life. Karon nga gabi, I encourage every Christian, if you want to talk with God, come out from your chair, from your pews. Pwede ka mag-anhi diri sa altar o pwede nimo istoryahon ang imong langitong Amahan.